Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1805. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa partner's right to inspect partnership books. Ano nga bang karapatan ni partner pagdating sa pag-inspect ng partnership books? At kailangan ba na pagkasunduan to para masabing right ng partner? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1805. The partnership books shall be kept subject to any agreement between the partners at the principal place of the business of the partnership, and every partner shall at any reasonable hour have access to and may inspect and copy any of them. So dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa karapatan ng isang partner pagdating sa pag-inspect ng partnership books. At hindi lang ba sa inspect, kundi pati na rin yung humingi ng kopya, no? So partner's right with respect to partnership books. So partner's right with respect to partnership books. Yan. Ito kasing partnership books ay tinuturing na isang example ng partnership property. So partnership property ito. Okay? Ang books ng partnership ay property niya. Okay? At lahat ng property ng partnership ay co-owners ang mga partners. So, ibig sabihin, may karapatan silang tingnan ang pagmamay-ari nila. In this case, kasama dito yung books. So, partners are co-owners. Yan. So again, dahil tinuturing natin na property ng partnership ang books, tinuturing ang partners as co-owners, therefore meron silang karapatan na tingnan ang partnership books. Okay? So ano yung mga right na yon? So example nga is access, inspect, and copy. Yan. So pinapayagan silang tingnan, busisiin yung libro at tumingin ng kopya ng libro ng partnership kasi may karapatan silang malaman ng totoong information na nilalaman ng kanilang partnership books, which is discussed in Article 1806. Okay? Kasi ang partners ay may right to true and full information aside from the right of inspection. Okay? Pero limited siya, no? Hindi siya absolute. Itong right na 'to, not absolute. Kasi kung kukuha siya ng information tapos wala namang kinalaman sa partnership, bawal. Okay? Not absolute. Only allowed if used for partnership purposes. Yan. So, halimbawa, gusto nilang malaman, magkano na bang kapital ko? Ayan. Magkano ba ang kinita natin? Yan. Magkano ba ang value ng ating property sa ngayon? So, for example, okay lang yung mga ganung mga example, pero hindi pwedeng kukuha siya ng kopya tapos ibibigay niya sa competitor. Definitely bawal yon. Kasi hindi na siya related sa partnership. So, inherent naman 'to. Kumbaga sa inherent right siya. Ibig sabihin, likas na 'yan sa partnership na magkaroon ng right to inspect ang mga partners. Hindi na kailangan pagkasunduan o isama sa stipulation. Okay? Doesn't need to be stipulated. Doesn't need to be stipulated. Yan, yun yung ibig sabihin ng inherent, 'no? So again, hindi na kailangan pagkasunduan pa yan na magkaroon ng karapatan ng mga partners para tingnan ang libro ng kanilang partnership. So inherent na yan. Bilang co-owners nga, dahil sila ay co-owner ng partnership books, which is considered to be a property ng partnership. Pero again, hindi sa lahat ng oras ay pwede basta ang usage or purpose kung bakit titingnan ay may kinalaman sa partnership pa din. Okay? And with regards to saan dapat nakalagay, okay? So, where it shall be kept, okay? Saan ilalagay yung partnership books? Ang sabi, it should be at the principal place of the business.
Okay? So, at the principal place of business. So, kung meron silang maraming branches, so kung saan yung principal place nila. Okay? Kung saan yung principal office nila or headquarters. Okay? At saka hindi pwedeng ano, hindi pwedeng iuwi yan, no? Hindi pwedeng iuwi yan sa kanila. Dapat ay nakalagay yan sa mismong opisina nila. Okay? Sino bang nagtatago niyan or sino bang may responsibilidad diyan? Yung managing partner. Okay? The managing partner has the duty to keep the books at kailangan available siya at all times for inspection. Okay? So kung walang managing partner, any partner that is active, okay? Na meron dapat may duty na itago yung librong yun. Pero dapat available din at all times. Basta titingnan siya or i-inspect siya at the reasonable hours. So yung kasunod, when it can be accessible. It can be accessed, inspected, when it can be accessed, inspected, or copied. Yan. Kailan daw pwedeng i-access or time of inspection? Ang sabi ng Supreme Court, any time of the day basta reasonable hour. So, reasonable hour. Okay? Wag naman yung gabing-gabi, no? Tumawag ka sa managing partner. Kung hindi ako makakatulog, tingnan ko nga muna yung tingnan ko nga yung libro muna natin. No? Hindi naman pwede. Okay, reasonable hours on any business day. O, wag din yung rest day ng managing partner or holiday, no? So, throughout the year. Throughout the year. Okay? At hindi pwedeng magsabi si managing partner kung kailan niya lang gustong ipakita. Okay? So, si managing partner cannot restrict. Yan. Managing partner cannot restrict. Okay? The exercise. The exercise of right at some arbitrary period. Yan. Halimbawa, "Ay wag, ayoko, 'no, punta kayo bukas, hindi ko feel ibigay sa inyo ngayon." Hindi puwede. O kaya naman sabihin, "Every Friday lang puwede mag-inspect." Hindi rin puwede. Kasi bilang karapatan, you cannot restrict the right. Okey, kailangan ma-exercise nila yan at any time of the day, basta reasonable hour. At si partner, bawal siyang mag-schedule ng araw kung kailan lang puwedeng tingnan ng books ng partnership. It should be available at any time, okey? Basta reasonable hours. Sir, paano 'pag dissolve? So, even dissolution, pwede pa ring tingnan. Okay? Even at even after dissolution. Yan. Pwede pa din. Halimbawa, sarado na sila, nagle-liquidate na yung kanilang properties, pwede pa rin. Even after dissolution, books can be inspected. Kasi hindi pa naman talaga kayo totally liquidated, eh. So, yung right ninyo as far as your partners, meron pa rin kayong right. Kasi partners pa rin naman kayo till the very end, which is yung liquidation na nga natin. Dissolve na kayo, yan, puwede pa rin kayong mag-inspect ng books. Basta reasonable hours pa din. Okay. So, dito nagtatapos yung Article 1805, mabilis lang siya, simple lang pati siya. Tungkol ito sa karapatang tingnan ang books ng partnership. Kaya ano example ng mga books? Puwedeng related sa FS, puwedeng related sa properties, et cetera. Basta related siya sa partners. So, sabi sa 1805, may karapatan ng mga partners na tingnan, busisiin at humingi ng kopya basta reasonable time of the day. Yun nga lang, hindi siya pinapayagan kung hindi naman related sa partnership yung purpose. And itong right na 'to, it doesn't need to be stipulated, inherent siya. Bakit? Kasi books are considered property of partnership in which partners are considered co-owners. Therefore, it follows, um, yung property na pagmamay-ari ng partnership kung saan pagmamay-ari nila ay meron silang karapatang tingnan. Okay? Saan nilalagay dapat 'yan? Principal place of business. Kailan puwedeng tingnan? Basta reasonable hour of the day, throughout the year, business day, bawal yung holiday, wag naman yung holiday, okey, wag din yung Sunday, okey? At bawal din si managing partner mag-schedule kung kailan lang puwede, okey?
And then even after dissolution, books can be inspected. So yun, I hope meron nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo may kalituhan ka, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. Na lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti at mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!